Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon itong mga kababayan nitong muling pagbubukas ng 18th Congress. Ngayon pong araw na ito, Lunes, 8/23. At ito pong joint session ng Senate at House of Representatives sa pagkanbas po sa mga boto o itong COC. 179 COC ang kakambas po dyan ngayon. At inaasahan na si President-elect Bongbong Marcos ay mapoproklama sa mga araw ng Huwebes o kaya Biyernes po. At ito po ay napakagandang pagkakataon sapagkat sa kabila ng mayroon pong nakapinding na petition dyan sa Supreme Court ay hindi po maaaring pigilin ng Supreme Court ang kanbasin dyan po sa Senado sapagkat yan po sila po ang inaatasan ng batas ng joint session ng Senado at Kongreso ay magbibilang o magproklama sa nanalong pagkapangulo. Kaya pasensyahan na po tayo para doon po sa mga hindi naniniwala sa pagkapanalo ni Marcos at yung mga anti-Marcos at mga pinklawan eh hindi na po ito mapipigilan. Talagang tuloy-tuloy na po ito. At mayroon nga kayong petition dyan sa Korte Suprema, pero kulang naman ang inyong ebidensya at wala po kayong sapat na batayan batay sa batas na pwede ninyong ikansila ang COC ni President-elect Bongbong Marcos. Ayan po. Kaya pasensyahan na po tayo at walang samaang loob. Dapat po ay makiisa na kayo para umahon na yung ating bansa. At sa katunayan mga kababayan, ay ito ngayong araw na ito ay nakahanda na po yung joint session ng Senado at saka Kongreso sa pagbibilang ng mga boto. At ito kasing Senado o higher house at saka lower house mga kababayan, sila yung magjo-joint session na sila po ay magsisesyon para bilangin yung boto at iproklama yung nanalong Pangulo. Yan po yung kalakaran ngayon dyan sa Kongreso. Ito po yung kahuli-hulihang session ng 18th Congress. Pagkatapos po nito maproklama ang ating bagong Pangulo, ay mag-a-adjourn uli ang 18th Congress at hindi na po yan babalik. Ang babalik po ay yung 19th Congress. Yun po mga kababayan. Po, ito ay maraming mga kababayan natin, nakakalungkot naman isipin na hanggang ngayon po ay hindi pa po aware o ang ilan dyan alam naman nila pero hindi pa rin po ngayon matanggap itong pagkapanalo ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Kaya po ito na po yung pagkakataon na magmulat na po kayo sapagkat hindi po ito biro-biro na pagkakataon na nangyari sa ating bansa. At marami dyan na nagsasabi na hindi pa raw po tapos ang eleksyon. At marami pang sinasabi dyan iba dyan na hindi daw po talaga nanalo si Marcos dahil po nga daw sa daya. So, yung mga bagay na yan mga kababayan ay hindi na po yan kapanipaniwala at wala na pong ganyan ngayon. Ang tutukan natin ngayon, natin ang pansin, ay ito pong bagong Pangulo natin at ating suportahan. Kasi yan po yung kapakipakinabang sa bawat isa sa atin. Itong sinasabing
mga aligasyon ngayon, mayroong nagsasabi dyan na sino daw po ipapalit kay Bongbong Marcos kung sakaling pigilin o ibasura ng Supreme Court itong si Usi ni Bongbong Marcos. Ayan po yung mga spekulasyon ngayon, mga kababayan. Ang gusto ng iba, si Lini daw, kasi daw si Lini naman daw ang sumusunod na Vice President na malaki ang boto. Hindi po yun, mga kababayan, hindi ganun. Sapagkat wala pong batas na ganyan. Yan ay guni-guni lamang ninyo. Illusion. Guni-guni lang yan. Suntok po sa buwan yan. Paano magiging siya ang iupo? Hindi naman po siya yung hindi naman po siya yung nanalo. Kaya dito, mga kababayan, ay hindi na po mapipigilan ito. Talagang sa Huwebes at saka sa Biyernes, mapuproklama na itong si ating bagong Pangulo, si President-elect Bongbong Marcos. Hindi na po mapipigilan yan. At ang Supreme Court ay hindi na po nakikialam dyan sapagkat wala po siyang jurisdiction dyan. Baka yung sinasabi ng Supreme Court na 15 days time pinapasagot sa kampo ni Marcos, Kumilik at iba pa yung tungkol po dyan sa petisyon na yan ay sinagot naman. Kaya lamang hindi po mapipigilan yung Kongreso na iproklama yan. Kaya po, mga kababayan, talaga namang exciting itong nagaganap na ito. Hinihintay po ng 31 million Filipinos na bumuto kay Marcos. Yung proklamasyon, hindi na po talaga mapipigilan. Kaya sorry po sa mga anti-Marcos, sa mga hindi naniniwala nito, wala na po kaming magagawa sa inyo. Ayan po yun. Ito pong sinasabing mga haka-haka at katulad nga po ng sinasabi natin, pero mayroon pa pong iba dyan na nagsasabi na talagang hindi daw po talaga nila kikilalanin itong bagong elected natin na presidente. Wala pong problema. Kung hindi ayaw niyong kumikilala sa ating bagong halal na Pangulo, wala po tayo namang magagawa. Nasa inyo po yan. Pero dapat kayo mag-isip-isip. Kung ayaw ninyo sa ating bagong Pangulo, pwede po kayong lumayas para hindi po kayo magiging problema dito sa bansa. Nakita ninyo, panawagan, adikain ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakaisa sa ating bayan. Ina-appoint niya sa kanyang kabinete kahit katunggali niya. Basta ang sabi niya, marunong kumalang sa batas, sumunod sa ating konstitusyon at hindi na nanawagan upang ibagsak yung pamahalaan. Malinaw po yan. Kaya mga kababayan, talaga namang napakaganda. Kaya ditong proklamasyon na ito, mga kababayan, ay hindi lamang ito inihintay ng ating majority sa ating mga Pilipino, kundi hinihintay ng buong daigdig. Sapagkat ngayon pa lamang ay talagang binabati na at kinakongratulate na yung ating bagong Pangulong inihalal ng taong bayan sa international community. Ganun po. Ngayon pong araw na ito, Lunes, busy po si Pangulong BBM dahil po mayroong mga bisita siyang 4 na mga diplomat na nakikipag-schedule sa kanya ngayong araw na ito. Kaya tuloy-tuloy na po yan
at hindi na po mapipigilan ng proklamasyon. Kaya para sa mga kababayan natin, hintayin po ninyo na matapos itong proseso dyan sa Kongreso at pa-declare ang ating bagong Pangulo. So, ang pangalawa na ating pag-usapan ng mga kababayan, itong incoming President Bongbong Marcos Jr. na mayroon po siyang mga inihanda na mga programa sa gobyerno tungkol po sa national security. Siyan po. Special Programs National Security. Una, babasahin ko na lang po muna ito. Number 1, review the Mutual Defense Treaty in the light of present and emerging global threats. Yan po yun. Yun yung una. Re-reviewin daw po itong Mutual Defense Treaty in the light of present and emerging global threats. So yun po, mahalaga po yan. Iyon po yung ating Mutual Defense Treaty doon po sa Amerika. Kaya kailangan siyang reviewin. Pangalawa, strengthen capability and interagency cooperation in cybersecurity, weapon of mass destruction. WMD, chemical, biological, radiological, nuclear, and high-yield explosives, CBRNA, terrorism, global health, pandemic, women, peace, and security. So itong pangalawa mga kaubayan ay mas malalim ito at malawak, ay palakasin daw po ang ating mga kapabilidad sa mga interagency cooperation o pagkikipagtulungan para po doon sa cyber security, weapon of mass destruction. Ayan po. Pangalawa, itong chemical and biological, radiological, at nuclear. Ito po yung mga tinatawag na weapons of mass destruction and high-yield explosive at yung mga matataas na mga uri ng mga bomba. Yun. Terrorism, global health pandemic. Itong mga terorismo, katulad ng mga komunista, global health pandemic. At isa na dito, itong global health pandemic, mga kabayan, ay kasama po siya dito sa titingnan sa ating bagong administrasyon at sa mga kababayan at peace and security at iba pa. So, malalim po yan. Yung pangatlo, institutionalize a special operation command for situations that do not require conventional warfare and other non-combatant operations like covert activities with West Philippine Sea, among others. Ayan po. Strengthen and expand NTF-ELCAC. Ay ito po yung programa ng ating Pangulong Duterte na palalakasin pa lalo ito sa bagong susunod na administrasyon, itong NTF-ELCAC. Ito po yung nag-hunting doon po sa mga rebelding komunista at terorista. Panglima, review the DEPANC and National Development Support Command, NADISCOM, of the AAP that handles development structures in conflict areas and considers its revival. Ayan po, iyan ang ipinapa-review ulit yung DEPANC Development Support Command, yung NADISCOM. Ito ay kailangan kung para ma-evaluate ng ating gobyerno kung ito po ba ay karapat-dapat pa. Pero ito po ay kailangan talaga. No? Pang-anim, revisit the Marcos-initiated Self-Reliance Defense Program wherein we started producing our own guns, radios, and missiles and make it convergent program of the AAP, DOST, HUSC, and other relevant institutions. Ito po yung tinutukoy na itong mga kababayan. Itong revisit the Marcos-initiated Self-Defense Reliance Program. Ito po yung programa ni dating Pangulong
Ferdinand Edralin Marcos na magsarili tayo ng ating sariling depensa. Doong araw, mayroon po tayong missiles factory. Mayroon tayong sariling kagawaan ng armas, missiles. Ayan po. Pero nung pag-upo ng Cory government, inalis po ito lahat at nawala. Kaya napakaganda po nito, na revisit ng Marcos Initiated Self-Reliance Defense, na muli itong bibuhayin sa susunod na administrasyon. Kasi kung magsarili tayo, mayroon tayong sariling paggawaan ng armas o missiles o ano pa mang armas na pandigma, ay mabuti po yan para sa ating bansa. Build small alliances to address specific concerns like Philippines, Malaysia, Indonesia for terrorism and maritime security. Ayan po. Itong build small alliance, ngayon po mayroon na po ito. Pero kasama po ito sa repaso. So itong mga specific programs, national security, mga kababayan, ay ito pong binabasa natin kayo na specific programs, national security. Pinapareview nga po itong defense treaty natin doon sa Amerika. Kasi po kailangan yan. So yun po yung mga special programs ng national security sa susunod na administrasyon. Kasi nga ito noong panahon ng pag-upo ni Cory Aquino, ang lahat ng mga programang ito ni Marcos na mga napakabuti ay inalis po yan. Tulad nung nuclear plant yan sa Bataan, inalis din niya ni Cory, hindi niya inoperate. At marami pang nawawala dito at maraming nawawala sa ating bansa nang naupo ang mga dilawan. Yan po yung nangyari at lumakas lalo ang mga komunista, mga teroristang NPA. Yan po. Kasi wala mang ibang nagawa yung si Cory. Ang ginagawa ni Cory, sirain yung mga project ni Marcos na mabubuti para ang taong bayan ay magalit kay Marcos. Ayun po yung ginawa niya. Kaya kaiba talaga. Kaya marami pong nagtatanong kung makapabalik pa ba daw itong mga dilawan. Ay sa aking sariling opinion, mga kabayan, malabo na. Ay kasi nga, pagkatapos ni Marcos pagkatapos ni BBM, ay nandyan po si Inday Sara. At wala nang chances na makasingit pa yung mga dilawan. Talagang tuloy-tuloy na po ito. Kaya dito, mga kababayan, ay sa mga punto nito na ating pinag-uusapan, malaki, inuulit ko po, malaki ang nawawala sa ating bansa ng pag-upo ng mga Aquino. At 35 years na nasira yung ating bayan. Puro lamang kasinungalingan. Nanatili sa ating bayan. At hanggang ngayon, mabuti na lamang dumating si Pangulong Duterte. Nagbigay, nalinis niya ang ilan dyan sa mga katiwalian sa ating bansa. At ngayon po ay nagbigay daan naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pagkakataong ito. Kaya nga, mga kababayan, itong mga adikain ng bagong administrasyon ni Pangulong BBM ay suportahan po natin ito. Kasi ito po ay para sa atin at hindi na po tayo papayag na ito ay muling masira pa. So yun po yung napakagandang
adhikain ng ating bagong Pangulo ngayon. Kasalukuyang inaayos, kinakanbas ngayon ang boto dyan sa joint session ng House of Representatives at Senate upang pagkatapos niyan ay iproklama na kaagad. Matapos na lamang, maproklama na lamang si Marcos, si Bongbong Marcos, sa kanyang pagkapangulo, kung hindi yan Huwebes o Biyernes, ay yung 15 days na binigay ng Korte Suprema ay hindi pa tapos. Yan po. So pansamantala, hanggang susunod po natin na video, at pagpalain po kayong lahat. God bless.